Senator Bato de la Rosa para sa hearing na ito, and to my colleague, Senator J.B. Ejercito. Meron po akong hearing doon sa kabila pero pumunta ko rito kasi interested din po ako sa gagawin nating hearing na ito. I've been a supporter of the security guards for more than 2 decades. And I'm also a supporter of the motor taxi. Pero yung nangyari po sa Cebu, meron po kasing kwento doon eh. Involved dito dapat ang DOTR, PNP, LGU. Kasi why did I say that? Nung ako po yung mag-imbestiga, napag-alaman ko, of course may kasalanan po yung security guard. Wala tayong question doon. Pero may kasalanan din po yung rider. Why? Kasi illegal po siya eh. Siya po ay member ng habal-habal. He's not supposed to be there. At paulit-ulit na po siyang pinagsabihan ng security guard na bawal pumick up dito. Huwag ka nang pumunta rito. Pero paulit-ulit pa rin po siya pumupunta doon. So the security guard just reacted to the situation. But it was wrong reaction. Ibig sabihin, kulang siya sa training. That's why we have the SOSHA here mamaya, pag-uusapan natin. Dahil marami sa mga security guard na hindi trained. Marami sa mga security guard ay overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed na stress. That's why nakakagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi dapat dahil given the situation. At marami ring security agency. Nandito ba yung SOSHA? Hindi ko alam kung bakit nakakalusot. Yung tawagin ay fly-by-night. I'll give an example. Sa experience ko, more than 20 years, like I said. Si Juan de la Cruz, pwede siyang magbukas ng security agency. Sa kapital ng, hindi ako nagbibiro, 10,000. Meron security agency. Ang gagawin niya, sa garahe niya, mag-open siya ng security agency office. Mangungutang siya para show money. Papakita sa bangko na meron siyang kapital. And then, kukuha siya ng 10 tao. Now, ang kasunod niyan, pupunta siya sa bidding. Yung mga kumpanya nagpapabid for security guards. Tatapatan niya yung bidding ng mga legit na security agency. Example, ang isang security guard sa isang legit security agency ay 50,000. Tama yung pay, babayaran yung overtime, and all. Ang gagawin nitong house show, kung tawagin ng security agency, tatapatan niya at siya ay magbibid ng 20,000. Of course, siya mananalo. At ang kasunod niyan, kapag siya nanalo, hindi niya mababayaran ng tamang security guard. Hindi niya ititrain. Lalaktaw siya. Maraming proseso malalaktawan dahil under budget. Ito dapat ang namomonitor ng SOSHA. Maraming mga security agency na hindi dapat napayagan, hindi dapat nagninegosyo ngayon. I've told my staff, umpisa namin yung tinatawag na cleansing. Marami tayong dapat lilinisin ng mga security agency. Napakarami nila. Hundreds and hundreds of them. SOSHA, ano pong ginagawa ninyo? Every single day, sa programa ko, sa Wanted sa radyo, puro mga security guard nagreklamo. Underpaid, overworked, walang benefits, puyat, namumura ng kanilang binabantayang amo, etc. Marami sa kanila nireklamo mismo ng kanilang mga amo din dahil nagnakaw ng bugbog. Why? Quantity, not quality. And having said that, SOSHA,
we have a lot to do. Magtulungan tayo, maglinis tayo. Ang dami mga nukulong security agency. Now, going back to Peria, nakita ko ang dami, si Senator Bato. Kotong is kotong. On the other hand, kayo mga nasa peryahan, nandito ba yung mga asosasyon ng mga peryahan? Kaya kayo kinukutongan kasi gumagawa din kayo ng illegal. Kasi kung legal kayo, patas kayo, hindi kayo kukutongan ng mga pulis. Marami ako mga videos nakikita. Yung sa color game. Tama? Alam niyo yung color game. Batang paslit, di pa nga maabot yung mesa, nagtataya. Wala man lang umawat sa inyo. Siyempre, alam ng mga pulis yan. Kung kayo ay legal, hindi kayo kukutongan. Trust me. At nasaan yung LGU na nagbibigay ng permit? Dapat yan ay monitored, regulated. Nasaan yung sila tanod? Nasaan sila kagawad? Alam niyo kung nasaan? Of course, sila tanod nandun nagbabantay. Hindi binabantay yung game, kundi binabantay yung porsyento nila, yung kotong nila. Umayos-ayos tayo. Ginagawa ko to sa ngalan ng patas na paglilitis dito ngayon, pag-iimbestiga. So, ayusin niyo po kayo dyan sa peryahan, yung trabaho ninyo. Kung ako tatanungin, sana wala nang sugal. Sana yung ano na lang, yung pusa na mukhang monkey, yung tumbling-tumbling, di ba yung ganon? Yung kumakain ng bote, hindi nga, totoo yun. Nung maliit pa ako, pinapanood ko yan. Oh, meron dyan yung ano, yung nagkakain ng sword. Okay yan. Yung tao na mukhang kabayo. Ganon na lang siguro. Yung target shooting sa mga bote, tutumba. Wag na kasi yung color game. Kasi kung alisin yung sugal, believe me, wala na yung pangungutong sa ating mga kapulisan. Hanggat may nakikita silang sugal, kukutongan kayo. Even sa STL, na legal na nga yan, kung tutusin, kinukutongan pa rin. Kasi, nahanapan nilang butas. Alam nila, nagigirilya yung mayari ng STL, kukutongan ng pulis. Pero kung kayo ay patas, walang koto. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po.